Mainit na balita, naghahain ng impeachment complaint ang bagong alyansang Makabayan laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At kaugnay niyan, kausapin natin si bagong alyansang Makabayan o Bayan Chairman Teddy Casino. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ninyo. Opo, ano po yung naging basihan ng impeachment complaint niyo laban sa Pangulo? Well, isang ground po ang ating in-invoke, yung betrayal of the public trust o pagtataksil sa tiwala ng mamamayan. At may tatlong impeachable acts po kaming binanggit sa aming complaint. Unang-una, yung pag-adapt ni President Marcos ng PBM formula o yung balanced budget, managed budget sa pag-allocate ng mga infrastructure projects, kasama ho yung 542 billion worth of flood control projects mula 2022 to 2025. At sa aming aligasyon, itong formula na ito na ginamit ng Pangulong Marcos para sa infrastructure projects ay nagresulta sa mga ghost projects, mga substandard at mga overpriced projects. Pangalawa, yung pag-abuso ni Pangulong Marcos sa kanyang kapangyarihan na gamitin ang unprogrammed allocations. Nagkakahalaga pong 213.5 billion pesos, including 111 billion pesos worth of flood control projects para po ito ay nakawin at pagkakitaan ng mga kickback. At pangatlo, yung mismong pag-benefit, no, o nakinabang mismo si Pangulong Marcos sa mga kickbacks sa halagang at least 8 billion to 56 billion pesos sa loob ng 3 taon na siya ay Pangulo. So on that basis at kasama ho yung mga ebidensya at testimonya, nag-file po kami ng impeachment complaint dahil sa tingin namin sa panawagang lahat ng sangkot dapat managot, dapat ito ay magsimula sa tuktok. Gaano po kalaki yung kumpiyansa niyo uusad dito? Gayong alam naman natin na numbers game ang impeachment, lalo na laban sa Pangulo. Well, ang isang pangamba namin ngayon baka i-technical ito kasi nga noong Lunes ay may nag-file ng isang sa tingin namin ay mahinang impeachment complaint. At ang pangamba namin, baka yun ang i-refer sa Justice Committee at yan po ang magti-trigger ng 1-year prohibition. At idadaan po nila sa technical at hindi napapayagan ang iba pang mga mas makabuluhan at mas matibay na impeachment complaint. That's one. Hindi pa ho namin pinoproblema ang numbers game. Dahil para sa amin, importanteng madinig ito, importanteng ma-examine ng bawat kongresista ang mga ebidensya at tawagin ang mga concerned persons para i-examine nila. So para sa amin, hindi pa kami nangangamba sa numbers. Ang pinangangambahan namin ngayon yung technicality dahil unang-una na nga, in the first place, ayaw tanggapin ng Secretary General's Office itong aming impeachment complaint. Bagamat ito ay iniwan na lang namin sa kanyang opisina kasi under the rules and under the Constitution, ministerial. Trabaho talaga ng Secretary General's Office na tanggapin ang ganitong mga reklamo. Ano po naging dahilan ng Secretary General sa hindi pagtanggap sa inyong complaint? Absent daw siya. Siya daw ay nasa ibang bansa. So, hindi naman pwede yun na porket absent ka, hindi natatakbo yung opisina mo at hindi na magagawa ng opisina mo ang iyong trabaho, which in the first place is ministerial. Hindi po required under the rules of the House na personally ang Secretary General ang magre-receive ng isang impeachment complaint. Ang nasa rules po ay opisina niya. Ang dami-daming tao sa opisina niya. Meron pa siyang executive director. Nagtataka kami, bakit ayaw tanggapin? Hindi ho pwedeng dahil absent ang isang opisyal, matitigil na yung pagpapanagot sa mga tiwali sa ating gobyerno. Para po sa inyo, de facto tanggap na ng kanilang opisina yung inyong complaint. Yes, ang paliwanag po natin ng ating mga abogado, there's such a thing as yung basta iniwan mo at na-document mo na iniwan mo at yun naman ang ginawa namin, it is deemed received. Pero higit pa riyan, ang plano po ng ating mga endorsers dito sa Makabayan Coalition, dadalhin nila mismo rin ito sa opisina ni Speaker Bogie D. Para alam din ng liderato ng Kamara, alam din ng Speaker's Office that there is such an impeachment complaint at atasan niya ang Secretary General pagdating ho sa Lunes na agad i-transmit sa kanya para ito ay sabay na mai-refer
for the order of business sa plenaryo. Very quickly, yung nabanggit nyo yung naunang impeachment complaint, alam nyo po ba na may maghahain bago nung pinaplano nyo pa itong paghahain ng impeachment complaint laban sa Pangulo? Hindi po namin alam na may magfa-file nung Lunes. Pero ang problema ho talaga dyan, dahil ito ay na-file na at mabilis na ni-refer ng Secretary General's Office sa Office of the Speaker, ang pangamba namin, baka pagdating sa Lunes, pumatak na yung 1-year prohibition. Kasi posible, at the earliest possible instance on Monday, ito ay i-refer na kaagad sa Committee on Justice. At kung ganun ang nangyari, lalabas mahina ang complaint na ni-refer sa committee at hindi niya binigyan ng pagkakataon. Unlike yung complaint kay Vice President Duterte, pinatagal ng Secretary General ng halos 2 buwan bago ito ay pinasa sa Speaker's Office. Okay, abangan po natin yan. Doon po sa Baha sa Luneta Rally, sinabi niyong hindi welcome yung panawagan na mag-resign ng Pangulo at mapalitan ni Vice President Sara Duterte. Paano po yan kapag nagtagumpay yung impeachment complaint po ninyo, ganun nga mangyayari? Wag ho kayong mag-alala dahil kapag natapos ho yung 1-year prohibition sa impeachment ni Vice President Duterte, kami po ay magsasampa rin ng impeachment. I-refile po namin yung naisampa namin nung 1 taon na kung saan na-impeach talaga si Vice President Duterte. Kaya nga lang, hindi natuloy yung trial sa Senado. So ang aming panawagan ho, ang Presidente at ang Vice Presidente ang dapat umalis sa pwesto dahil sila ang dahilan ng lahat ng mga problemang ito, ng political crisis na ito. At mas mabuting palitan na lang sila para makamove on na po ang ating bayan. Kung umusad ba nito kahit hanggang sa committee level, first time po ito na mangyayari. Yung Vice President at President ay parehong may impeachment complaint laban sa kanila. Ano po nakikita nyo na magiging senaryo? Opo. Well, it will be the first time. At ganun talaga dahil nakita naman natin kung gaano kalalim, kung gaano kasistematiko ang korupsyon sa ating bansa. It involves not only lower government officials, umaabot ho ito hanggang sa tuktok. At ang Vice President ay sangkot sa usapin ng confidential intelligence funds. Ang Presidente ay sangkot sa usapin ng flood control program. Pero itong dalawang opisyal na ito ay miyembro ng mga political dynasty na matagal na pong nagsasamantala sa ating politika, sa ating mamamayan. At panahon na. No? So in a sense, ito ay laban sa mga corrupt na political dynasties. At panahon na sa tingin namin na ang ating bayan ay lumaya sa ganyang pagsasamantala nitong mga political dynasties katulad ng mga Marcos at Duterte. And that will play out in the House and hopefully umabot ito sa Senado. At sana lang maging tapat ang mga miyembro ng Kongreso at Senado sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. Meron ba kayong pangamba gayong si Presidential son Sandro Marcos ay kasalukuyang chairman ng Committee on Rules at posibleng may malaking papel sa impeachment process? Para ho sa amin, that is not, kumbaga, secondary issue yan. Ang primary na usapin dito, ano ba yung aming tungkulin bilang mamamayan, bilang mga taxpayers na pinagnanakawan, saan ba kami pupunta? Sa ilalim po ng ating mga batas at konstitusyon, ang impeachment po ang paraan kung gusto nating panagutin ang Presidente and Vice President. And it does not matter kung ang anak niya ay congressman, kung ang pinsan niya ay Speaker of the House, bagamat niya ay resign na. It does not matter kung may kapatid siyang senador, kung may mga kaalyado siya sa Senado, ang mali ay mali, ang tama ay tama, at kung may mali, kailangan nating panagutin ang mga gumagawa ng mali. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Yan po si Bayan Chairman Teddy Casino. Maraming salamat dito. Magandang umaga. Susubukan pa namin kunan ng pahayag ang Pangulo o Malacanang tungkol sa ikalawang impeachment complaint.